kanina ay sa mga aklat ng Gawa 13:1 hanggang 3. Ito po yung napag-aralan namin last week. Hindi po ako nag-share nito kasi po nag-aaral po kami chapter by chapter and verse by verse. Nasa chapter 14 na kami ngayong araw na ito. So last week po, Acts chapter 13 yung pinag-aralan namin. Habang ito ay binubuksan ulit at tinatalakay namin, nag-stop kasi medyo matagal ko na pong alam itong mga talatang ito. Pero every time po na nababalikan 'to, parang lalo siyang nababaon sa kaloob-looban ko. Tapos kagabi binasa ko 'to ulit bago ako mag-pray, mag-worship, yung alam mo yung mga personal time natin sa Panginoon, na paano tayo nananalangin ng tahimik, ng personal. Tapos habang ito ay aking binababad sa puso ko, nagpe-pray, kumakanta, nagwo-worship, naliwanag sa akin ng Panginoon yung salitang, "As they minister to the Lord," yung sinasabi sa talata, tapos the Holy Spirit speaks. So, by that po na meron ng kasing nai-ready akong, simula nung mga nawawala ako ng mga 2 linggo, meron na akong naka-ready na ibabahagi sa inyo. Yun nga, yung all types of prayer. Pero 'di ba minsan ang Diyos, ang Holy Spirit, kapag siya ay nangungusap at ikaw ay, naka-incline sa puso niya at naka-incline ka sa mga sinasabi niya, minsan kahit may naka-schedule kang sasabihin or may naka-schedule kang, ibabahagi o ituturo, kapag ang Holy Spirit ay nangusap, pupuwede kang mag-stop. Kasi pupuwede niyang i-intervene yung mga nakaplano mong ituturo or ibabahagi. Meaning to say, hindi dapat ka ano lang doon sa dapat ito i-share ko, ito yung mga ibabahagi ko, ito dapat 'to, ganyan. Pero kasi kahit biblical yun, kapag yung puso mo ay naka-incline sa Panginoon, tawag dito, kung hahayaan mo siyang mangusap, meron siyang sasabihin. Nage-gets niyo po yung gusto kong iparating? Hindi po ba ako malalim or magulo? Opo. Opo, naintindihan po. Opo. So malalago mga ano naman tayo, mature Christian naman na tayo, kaya alam ko nage-gets niyo yung sinasabi ko na experience. So ito po, hindi lang biblical po, kundi experiential, first hand na na-experience ko. So hindi ko 'to shine-share sa inyo, na hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko kasi hindi ko na-experience. Meaning to say, minsan kasi po 'di ba tayo mga bilang mga nagse-share ng salita ng Panginoon, minsan na-experience na natin yung sinasabi natin, minsan naman hindi, pero gusto natin madala tayo ng Panginoon doon. Pero ito po, first hand na na-experience ko 'to. So ang title natin sa umagang ito ay When God Speaks in Prayer. When God Speaks in Prayer. Alam po natin na ang Panginoon, siya ay nangungusap sa panalangin. Or alam ba natin na ang Panginoon nangungusap sa panalangin? Kadalasan po ng mga nananalangin, ang ginagamit natin ay monologue. Excuse me, monologue po. Ibig sabihin, sa panalangin po, nasanay tayo na salita ng salita. Ipinaparating natin ang kalooban natin sa Panginoon, mga panalangin natin, mga prayer request natin. Yun po ay monologue. Pero kailan or ilang beses nating nararanasan yung salitang dialogue? Kasi po ang kaibahan ng monologue, isa lang nagsasalita, pero kapag dialogue, dalawa kayo nagsasalita. Hindi sabay, pero salitan. Kumbaga, kapag nasabi mo na yung kalooban mo, mag-intay ka ng ilang sandali at hayaan mo din na ang Diyos ay makapangusap sa puso mo. Alam ba natin na ang Panginoon, siya ay nangungusap sa kanyang mga salita at siya ay nangungusap kahit sa kanyang mga lingkod at sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, lalo sa mga prophets and apostles during the Bible times, sa mga lingkod ng Panginoon. Pero ang Diyos ay nangungusap din sa panalangin. When God speaks in prayer. Kapag ang Diyos ay nakapangusap na
sa panalangin. At ito yung panalangin na gusto natin lahat, or asamin natin lahat bilang mga manampalataya ng Panginoon. Lord, mangusap ka sa amin, mangusap ka sa akin during my prayer season. So, yan po yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Basahin po natin sa Acts chapter 13 verse 1. Ate Sally, kung nakikita mo ng aking screen, pabasa nga po nung unang talata. Now in the church that was an Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, ano to? Paano i-pronounce to? Manaen. Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Yan, and so. So, salamat po. Sa ating verse 1 po, pinapakita po dito na himay-himayin lang po muna natin yung mga pangalan. Now, in the church that was at Antioch, so kung nagbabasa po kayo ng Biblia at nag-aaral kayo ng Biblia, makikita nyo po na doon po sa chapter 12 na pinanggalingan po bago mag-chapter 13, kasi syempre, 12 muna bago mag-13, makikita nyo po doon yung history ng church, specifically sa verse 26 ng chapter 11, sorry. 11 po, sinasabi po doon na sa Antioch, doon po tinawag na mga Christians ang mga tagasunod ng Panginoon. Kasi wala pa tayong tawag dati. Pero katulad po nung sinasabi sa verse 26 ng chapter 11, sabi dito, and the disciples were called first Christians in Antioch. So sa Antioch po, unang tinawag ang mga tagasunod ng Panginoon na mga Christians. So hindi po ito imbento ng mga English speaker or mga Latin or ano pa mang mga naunang lengguwahe. Kundi ito pong Christians po na tinatawag or little Christ, ang history po natin ay una tayong tinawag ng mga Christian sa Antioch. So yan po yung Antioch. May dalawang Antioch na binabanggit sa Bible, pero yan yung sinasabi dito po sa pangyayari na ito. In the church, meaning sa loob po ng simbahan, hindi lang po ito sanctuary, hindi po ito sanctuary, kundi ang mga church po na tinutukoy ng Bible po ay mga tinawag ng Panginoon, mga pinaging banal ng Panginoon at mga tao po. Hindi po building, kundi yung mga iglesia, kumbaga yung mga manampalataya, mga believer na nagkakatipon doon sa Antioch. Doon po sa Antioch or doon sa church na yon, meron pong mga prophets, teachers. So yan po yung naka-underline po dyan. Meaning to say po sa sa New Testament po, yung mga spiritual gifts na binabanggit ni Apostle Paul sa Ephesians, nag-ooperate po sa kanila yon. Ang ibig pong sabihin, sa church po, hindi po lahat mga pastor. Kaya kung gusto nyo lahat maging pastor, magkakaroon tayo ng problema doon. Kasi hindi lahat po tinatawag sa pastoral ministry. Kung alam po natin yung fivefold ministry, mayroong pastors, may apostles, may prophets, may teachers, may evangelists, at may pastors. So, iba-iba po yung diversity ng gifts na binabanggit ni Apostle Paul. Pero dito po sa sulat na ito, doon sa Antioch na yon, mayroong specific na mga spiritual gifts na nag-ooperate. Mayroong prophets. Alam po natin na ang mga prophets sa Old Testament, sila po ang ginagamit ng Panginoon para magpahayag ng mabuting balita or ipahayag ang kalooban ng Panginoon. At ang mga teachers po, makikita po natin yan sa book ng Nehemiah po, kung saan nandoon yung paliwanag na ang mga teacher po, sila yung mga nag-e-explain ng mga scriptures. So yan po yung kaibahan nun. May prophets at mga teachers. Again, hindi po lahat tinatawag sa office ng pastors. Kasi meron pang ibang gifts. Hindi din naman lahat tinatawag na mag-operate sa office ng prophets or sa gifts ng teachers. Kasi meron pang evangelists. At meron pang ibang other gifts na binabanggit sa Bible.
So, ganun po. Makikita natin dito na sa loob ng church, mayroong specific, may prophets and may teachers. Hindi na binanggit ni Dr. Luke kasi po siya po ang sumulat ng Acts. Through the inspiration of the Holy Spirit, of course, alam natin yon. Pero mayroong katawan na ginamit, which is si Dr. Luke or si Lucas na sumulat din ng Gospel of Luke. Hindi niya na po binanggit kung sino yung prophets, kung sino yung teachers. Basta sinabi niya doon sa dito sa pangyayari na to, merong 5 siyang binabanggit na mga tao. Si Barnabas, si Simon na tinatawag ding na Niger, si Lucius na taga Cyrene, si Manaen na brinot up kay Herod po na Tetrarch at si So later on magiging Paul. So yan po yung 5 na binabanggit. So ibigay lang natin mga maikli lang po, no. Si Simon po hindi na siya na-mention sa Biblia. Kasi marami pong Simon na binabanggit sa Bible po. Pero hindi po ito yung Simon na si Peter. So si Simon po hindi na siya nabanggit dito, yung Simon na binabanggit dito hindi na siya nabanggit sa Biblia. Basta po siya ay tinatawag din na Niger. Ang ibig sabihin po ng Niger is black sa Strong Concordance. Kaya mayroong mga pag-aaral na baka ano lang po 'to hindi po ito sure na paliwanag. Pero siya ay pinaghihinalaan na siya ay African race. Pero hindi po gano'n ka-certain yung pag-aaral na yon. Kumbaga parang ano lang, kuro-kuro lang ng mga theologians or ng mga Bible scholars. Si Lucius po na Cyrene, na taga Cyrene, possible po na siya din yung Lucius na binabanggit ni Apostle Paul na kanyang kamanggagawa sa Romans 16:21. Posible po na siya din yung Lucius na binabanggit ni Apostle Paul or ni So na binabanggit dito. And then, yung Manain po, posible din na meron siyang relasyon kay Herod. Di ba po, kilala natin si Herod sa Bible times dito po sa Gospel po. The Tetrarch, yung sinasabi po dyan, posible na meron siyang relasyon kay Manain. Meaning to say, yung parang siguro kamag-anak or second degree cousin or third degree cousin, mga ganon. Yun po. At sino pa? At alam naman natin yung ano ni So o yung si Saul po, alam natin yung history niyan na siya ay na-convert po, 'di ba, sa Acts chapter 9 kung saan siya ay dating persecutor ng church. So, binibigay lang po natin na maikli yung background po nito, pero ang sinasabi po diyan ay last na. Si si Bernabe or si Barnabas. Alam po natin si Barnabas po, 'di ba? Siya din ay tinagurian na son of encouragement. Siya din po yung nagtanggol kay Apostle Paul or si Son nung dito sa pag-aaral sa Acts po kung saan hindi siya si Apostle Saul o sa Apostle Paul hindi po siya pinaniwalaan nung una na siya ay manampalataya na. Si Bernabe din po yung lalaki na yon. So, sa verse 1 po, mayroong 5 manampalataya na nagkakatipon. Sino-sino ulit sila? Pabanggit nga ulit ako, Ate Selly, based sa nabasa mo. Barnabas, Simeon, Mhm. Lucius, Cyrene, Manaen, and So. Okay. So, ngayon po, meron na lang tayong 5 dito. So, imagine po, si Kuya Noel, ako, si Ate Tin, si Ate Beck, at saka si Ate Selly. So, 5 sila. Oh, saktong-sakto, hindi ko nabilang. 5 din tayo. Kunwari po, sa loob ng church, merong nagkakatipon, pero hindi po binanggit kung sino sa atin yung prophets at sino sa atin yung teacher. So, maaari na si So ay isa siyang teacher, at si Barnabas ay isa din siyang teacher, and then the rest na 3 ay mga prophets. Maaring ganon. Pero ganun pa man, sinasabi lang po ng talatang ito na sila po ay mga prophets and teachers. So, ganun po, nag-ooperate. Dito po yung verse 2. Ito po yung talagang ating pag-aaralan. Ang sabi po dito sa verse 2, Ate Tin, pabasa nga po ng verse 2. Ako, labo.
the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Ayan, thank you po Ate Tin. So dito po sinasabi, as they ministered to the Lord and fasted. At the Holy Spirit said, so yun po yung ating pinagkunan ng ating title sa umagang ito, when the Holy Spirit said, or the Holy Spirit said, when God speaks in prayer. So alam po natin yung background na sila po talaga ay nananalangin. Nananalangin po sila. Sila ay nagkakatipon sa loob ng church, may prophets and may teachers, 5 sila, at sila ay nananalangin at nagfa-fast. Yung salita po na unang in-underline ko, as they ministered to the Lord. Pag-aralan mo yung numbers. As they minister to the Lord po. So makikita po natin na yung mga salita po na as they minister to the Lord, alam po natin yung pagmiministeryo para sa Panginoon. Alam po natin yon. Halimbawa, kung kayo ay hahayo mamaya, kung kayo ay magba-Bible study mamaya, kung kayo ay gagawa para sa Panginoon, yun po ay paggawa para sa Panginoon. Pero yung tinutukoy po ng verse 2 dito na as they ministered to the Lord, hindi po yun paggawa lang para sa Panginoon, kundi paggawa direkta sa Panginoon. Alam po ba natin yung kaibahan noon? Pwede kang gumawa sa Panginoon ng mga gawain na na para sa Panginoon, sa mga tao at para sa Panginoon. Pero pag sinasabi ng Bible na minister to the Lord, meaning to say, nagmiministeryo ka sa Panginoon directly. Sa prayer, kinakausap mo siya, nag-worship ka, nagpe-praise ka, yung direkta na kinakausap mo siya. Magkaiba po yung minister sa mga tao para sa Panginoon at magkaiba naman yung direkta na nagmi-minister ka sa Panginoon. Let's say for example, magbigay tayo ng example para mas maintindihan natin. So, halimbawa si Kuya Noel, inutusan ko siya na gawin niya tong mga gawain na to sa mga tao. Di ba po? Yun po yung pagmiministeryo para sa Panginoon. Meaning to say, si Kuya Noel, a-action siya based sa ipinag-uutos ko. At ginagawa niya yon on behalf sa akin. Pero pag sinabing minister to the Lord, si Kuya Noel gumagawa sa akin directly. Hindi gumagawa para sa akin. Nagigets po natin yung gusto nating iparating dito? Opo. Okay, so yun po yung kaibahan ng as they minister to the Lord. Meaning to say, kung pwede kang gumawa para sa Panginoon, halimbawa humayo ka, mangaral ka, magpahayag ka ng mabuting balita, mag-Bible study ka, magandang gawain yon. Pero when was the last time na nag-ministered ka muna sa Panginoon directly? Or, nagmi-minister ka pa rin ba una sa Diyos, yung intimacy, bago ka mag-ministry? Or puro ka na lang ministry, pero hindi ka na nagiging intimate sa Panginoon? Maari po ba yun mangyari? Maaari po. Marami pong mga ministered na napapahamak dahil sa ganong klaseng pamumuhay nila. So, as they ministered to the Lord and fasted. So ito po talagang 5 na ito, si Bernabe, si si Lucius, yung mga binabanggit dito po, sila po ay nagmi-ministered sa Panginoon directly and fasted. Kaya biblical po na yung fasted or fasting, ginagawa po nila yon. So, napag-aralan po natin itong pag-open po ng taon na to, yung prayer and fasting. Habang sila ay nagmi-minister sa Panginoon at nagpa-fast, the Holy Spirit said. Ito po yung sinasabi ko. Kapag directly mong kinakausap ang Panginoon, hindi lang monologue, kundi dialogue. At pwedeng i-interrupt ng Panginoon ang iyong pakikipag-usap sa Kanya. Meaning to say, pwede siyang magsalita. Kung hayaan mo lang siyang magsalita. When was the last time na hinayaan mo during sa prayer and fasting mo or during sa prayer time mo na ang Banal na Espiritu ay nakapangusap? The Holy Spirit said. Kasi madali sa atin bilang mga tao magsalita ng magsalita. Pero kailan mo ba siya hinayaan na magsalita rin sa'yo directly? The Holy Spirit said.
the Holy Spirit said. Kaya sa prayer po, God can still speak. Pupuwedeng magsalita ang Panginoon sa panalangin. Maaaring hindi siya yung the audible voice na, "Ito ang sinasabi ko, ito ang pinapasabi ko." Maaaring hindi gano'n. Pero sa kaloob-looban ng iyong puso, alam mo na nakapangusap ang Panginoon. Alam mong sumagot siya sa panalangin at narinig mo siya at hindi lang ikaw yung nakapagsalita. Kasi po ang mahirap sa atin kapag tayo nananalangin, parang parang Armalite yung bibig natin na, "Lord, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ito yung gusto ko, ito yung mga ganito, ito yung mga, panalangin ko, ito yung mga" maaring pupuwedeng puro gano'n lang. Pero when was the last time na hinayaan mo ang Holy Spirit makapangusap? Kaya nga dati sa practice namin na nakuha ko, kahit sa prayer time ko, kahit mga maikling panahon lang, after mo magsalita, tumahimik ka muna ng maikli, and then salita ulit, and then stop ulit. Kasi kapag dialogue ka, hindi mo puwedeng salita ka lang ng salita. Magiging monologue 'yun. Ayaw natin, kahit nga tayo bilang mga tao, ayaw natin na salita lang tayo ng salita. Tapos wala tayong, I mean, hindi nagsasalita or hindi, um, yung parang ayaw natin na isa lang yung nagsasalita. Gusto natin na kahit din yung kausap natin ay nagsasalita. Kumbaga parang, yun nga, nagsalita ka at tinayaan mo na magsalita yung kausap mo. At mahirap din naman na puro din yung kausap mo lang yung salita ng salita tapos hindi ka nakakapagsalita. So balance po. Ang panalangin po na itinuturo sa atin dito, hayaan natin ang Diyos din ay makapangusap. So bilisan ko lang po dahil kailan ko na din mag-exit. Dito po sinasabi, ang instruction po, based sa nabasa na atitin, ang instruction po ay maliwanag. Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So ang banal na espiritu, meron ng mandato kay Barnabas and Apostle Saul. Itong dalawa po na ito. Sila po yung tinagurian na tandem sa ministry. Later on, nagkaroon sila ng problema, nagkaroon sila ng ministry split, nagkahiwalay sila dahil kay John Mark or si Mark po na sumulat ng Gospel of Mark, pero sila po yung tinagurian na unang ministry partner. Pinapasabi ng Banal Espiritu, i-separate yung dalawa na yon. So kung meron ng 5, again, may 5 po ha, may 5 po na nagpi-pray doon sa church sa Antioch. Meron si Barnabas, si Simon, si Lucius, si Manaen. So maaari po na dahil sa merong prophets doon, nakapagsalita ang Diyos through the prophet. So maaring si Manaen ang ginamit, maaring si Lucius, maaring si Simon na Niger. Hindi na po na-specific kung sino yung salitang prophets doon. Pero nakapangusap ang banal na espiritu sa kanilang panalangin. At meron siyang mandato na pinapagawa. Merong work na pinapagawa sa kanila. Next week po, yun po yung ating tatalakayin. Ikat ko po muna dito dahil sa limited lang yung oras natin. Pero po, ang gusto lang nating iparating dito, God can still speaks in prayer. Nangungusap po ang Panginoon sa panalangin. I-reflect po natin ngayong linggo na ito, mga ilang beses kong hinahayaan na makapagsalita ang Panginoon sa aking panalangin. Ilang beses kong pinapractice na ang Diyos ay nagsasalita sa akin. So, halimbawa po dito, 5 nga tayo. Maaaring isa sa atin ginagamit sa prophetic ministry. Halimbawa, ginamit sa atitin na magsalita, na isugo ako at saka si Kuya Noel sa isang lugar. Maari pong ganon. Dito po natin makikita na ang mga prophets and teachers nag-ooperate po sa church. Hindi lang ito sa Antioch kasi po ang Book of Acts, ito po ay model na dapat tularan ng mga churches. Pero po, ang problema ngayon, lahat gusto maging pastor. Kahit hindi naman tinatawag sa pastoral ministry. Paano yung ibang gifts? Paano yung office ng evangelist? Paano yung office ng prophets? Paano yung office ng teachers? Kung lahat, puro mga mata, puro mga bibig. Paano yung ibang mga gifts makakapag-operate? So yan po yung ating pinag-aralan ngayong umagang ito.
when God speaks in prayer. Pagpalain ang bawat isa sa atin. God bless po.